all in all, it would be collated and it will be discussed in the BARC, yung budget amendment review, and then from there, propose dyan sa House sa plenary para aprubahan ng plenaryo. Kung si House Deputy Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang tatanungin, mas mainam na panatilihin na lang sa mahigit 700 million pesos ang pondo ng tanggapan ni Vice President Sara Duterte sa susunod na taon. Ngayong taon, 733 million pesos ang nakalaang pondo sa Office of the Vice President o OVP matapos 3 beses na hindi siputi ni Vice President Sara ang plenary debates ng Kamara at magbigay pa ng kondisyon bago dumalo sa deliberasyon. Isinusulong ngayon ng ilang kongresista na bawasan ang mahigit 902 million pesos na panukalang pondo nito para sa 2026. Ayon kay Congressman Adjong na Vice Chairperson din ng House Committee on Appropriations, nakakadismaya ang naging aksyon ng Vice Presidente. Pero ang panukalang tapyasan ang pondo ng tanggapan ni VP Sara, kailangan munang aprubahan ng mayorya ng House members. Ibig sabihin, dadaan muna ito gayon din ang iba pang panukalang pagbabago sa budget ng ibang ahensya ng pamahalaan sa Budget Amendments Review Subcommittee at Period of Amendments. Ganito rin ang ipinahayag ni House Deputy Speaker at Iloilo 1st District Representative Janet Garin. She could have at least defended that and explained to the plenary and convinced the members why she needed that 200 plus increase. Unfortunately, no explanation at all. No? That's why sa amin, my working draft would still be on the 700 million pesos. I would submit to the decision of the majority. No, kailangan mapag-usapan ng maigi. Kasi unang-una, syempre, ayaw naman natin may mga taong mawalan ng trabaho. So, bawal na bawal galawin yung personnel salary niya. Ang pangalawa naman, ayaw naman natin na maging reason na baka mamaya sabihin o kaya hindi na makaperform ng trabaho kasi tinanggalan ng pondo. Para naman kay House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, wala sa posisyon si VP Sara na maglatag ng demands bago dumalo sa plenary deliberations ng panukalang pondo nito. Kaya para sa kongresista, sapat ng paglaanan ng pondo ang Personal Services at Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE. And the reason for this is, well, they never went back to Congress to explain why they needed a little bit more. No, so I think Congress is justified to basically just cut it to the barest operating levels. Samantala, sa susunod na linggo, inaasahang isa sa ilalim na sa second reading ang 2026 General Appropriations Bill. Sa October 30 naman, target ipasa ng Kamara ang panukalang pambansang pondo. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.